minuto. Ilang minuto sa mga bisita po. Sa mga bisita po, bigyan nyo lang po ako ng ilang minuto. Ibabahagi ko po sa inyo ang salita ng Diyos at ito po ay magsisilbing encouragement. Amen. Sa inyo. Lalo na sa mga miyembro ng gawain ito. Amen. Ephesians chapter 3, verse 16. Say amen kung nakita na po. Buong Ephesians. Pwede po ba tayo ay sabay-sabay na magbasa nito hanggang verse 19? Ephesians chapter 3, verse 16 to 19. Ready? Begin. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. That Christ may dwell in your hearts by faith, that He may be rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know that the love of Christ which passes knowledge, that He might be filled with all the fullness of God. So yung title po natin ngayong umaga na pag-aaralan ay ipinakita po dyan, rooted and grounded in love. Manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin. Hindi po ito mangyayari kung hindi po ito kalooban niyo. Maraming salamat because of your grace and mercy. Nagpapatuloy ang bawat isa. And I pray, Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom na mapag-aralan namin ng ayos ang iyong salita, Panginoon. Sabayin niyo po ang sangkap ng kalaban upang hindi kami magambala sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ito lamang po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tatlong bagay po ang pinapakita po ng talatang ito. Kung titingnan natin ang chapter 3, ang context po nito, yung tayo ay nasa usaping gawain, dapat may kalakip na pag-ibig. Amen. Ang bagay po kasi pag ginawa natin ng walang pag-ibig, ang pangit ng resulta. Pero kapag ang bagay ay nilagyan mo ng pag-ibig, ang ganda ng resulta. Amen. Kaya nga Brad, napasagot ka eh. Sa amin, pag may kumakain, pag masarap yung pagkain, lagi ko sinasabi, wow, ang sarap ng pagkain. Malamang may pag-ibig to. Bakit? Kapag ang bagay, nilagyan mo ng pag-ibig, napakaganda ng resulta. Dahil ngayon, nagdiriwang sila ng mga pag-ibig sa buwan ng February. Hindi naman lahat ng umiibig, totoo. Yung ibang fake lang eh. Tama? Ito, pag-uusapan natin, uusapang pag-ibig. Ang sabi po dyan, rooted and grounded in what? In love. Hindi po lahat na nasa simbahan, nagmamahal sa ministry. Bakit kaya? Tatlong bagay po kung bakit nagmamahal ka sa gawain. At ito po yung nais kong ibigay sa inyo. Ang sabi po dyan, rooted and grounded in love. Ito po yung tatlong bagay na pag-aaralan po natin. Sige kapatid. Ayan po. Unang bagay makikita natin dyan, focus on God. Na ipinakita ng chapter 3. Ipinakilala ni Apostle Paul. Remember, si Apostle Paul po ang sumulat sa mga taga-Ephesus Church. Ito po ay isang lugar na kung saan meron pong simbahan po doon, parang sa lugar ng Taguig, at merong church na nasa itaas ng 7-Eleven. Ganun na nangyari. Pinadalahan ni Apostle Paul habang siya nasa prison para i-encourage yung mga mananampalataya. At ang sabi na doon, tatlong bagay ang pinakita niya dyan. Batay doon sa chapter 3. Usaping ministry to, kapatid ha? Usaping ministry. Una, focus on God, focus on God's power, and focus on God's promises. Amen. Yan pong tatlong bagay ang pag-aaralan natin ngayong oras na ito. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Focus on God, focus on God's power, and focus on God's promises. Kung bakit ako nananatili sa gawain ito, dahil nakapokus ako sa Panginoon. Bakit kaya? Tingnan natin ang unang bagay, kapatid. Focus on God. Makikita po natin dyan, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God, what? Who created all things by Jesus Christ. Pinakilala niya kung sino ang ating Diyos. Alam niyo po, minsan nagkakaroon tayo ng Diyos-Diyosan sa puso natin. Kung ano yung bagay na pinagtutuunan mo ng pansin, higit sa Diyos, Diyos-Diyosan na yan. Amen.
Kaya minsan hindi ho tayo nakatatagal sa ministry. Kaya minsan dumarating yung time na down tayo. Kasi may mas pinagtutuunan kayo ng pansin kaysa sa Diyos. So titingnan natin dito kapatid. Next slide. Makikita natin dyan itong tatlong bagay ng focus on God. Number one, we are God's creation. Amen? Amen. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Amen. Oo. Huwag kang maniwalang nilikha ka ni Satanas. Aha. We are God's creation. Sino ba yung Diyos natin? Mabuti yan. Ibig sabihin kung magkakaligtas sa'yo, mabuti ka, hindi mabuti. Hello? Amen. Ang maganda pa rito kapatid, ipinakita dito, we are for God. Right. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Amen. Amen. Hindi tayo nilikha ng Diyos para kay Satanas. Oo. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Kaya nga, dapat walang puwang sa atin ang paggawa ng kasamaan. Dapat ang may puwang sa atin ay yung paggawa ng kabutihan dahil tayo nilikha ng Diyos at dahil tayo para sa Kanya and we are for God's glory. Amen. Amen. Alam naman natin nagkasala sina Adam and Eve. Nagkaroon ng kasalanan. Pero ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo upang hugasan ang ating mga kasalanan. Iligtas tayo sa kahamakan. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, di ba ang sabi doon, bago ka nang nilalang? Amen. 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 Amen? Sabi doon, all things are passed away. All things are become new. Nung tinanggap mo si Kristo, yung lumang pagkatao mo, lumipas na. Pass away nga eh. Bakit hanggang ngayon pass away? Pass away. Amen. Amen. Church, ubarin na natin. Panghawakan na natin na may Kristo tayo sa puso, hindi sa nguso. Maraming tao ngayon, tawag ng tawag sa Diyos na may sakit. Pero nung gumaling, puro disco naman. Andiyan po ba tayo? Amen. Parang yung membro namin may sakit na leprosy. Inom ng inom. Nung inatake, pinatawag ako ng asawa. Sorry, pag-pray niyo yung anak ko. Ay, yung asawa ko. Naghihinga nila siya. Baka sakali mapunta sa langit. Pambihira naman to. Eh di pray ako. Sabi ko, ikaw, gusto mo bang gumaling? Pisilin mo ang kamay ko. Pisil. Kasi ano na eh, nasa ano na. Eh, ang dami na nagpunta. Pare panalangin siya kasi ang alam nila, mamamatay na siya eh. Pisilin mo kung gusto mong gumaling. Pisil ang pisil. Alam mo ba, para gumaling ka, unang dapat gumaling sa'yo yung puso mo. Kailangan magkaroon ka ng tamang relasyon kay Kristo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Nais mo ba tanggapin si Kristo? Pisilin mo kamay mo. Pisil naman na pisil. Isip-isip ko nun, Panginoon, at least pag namatay ito sa langit ito pupunta, tumanggap sa'yo eh. Tama po. Eh, responsibilidad natin mga anak pala tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi wag ho tayong papayag na maging palamuti lang sa church. Kailangan natin kumilos. Kailangan natin magpagamit sa Panginoon. Bakit kapatid? May reward sa langit eh. Aba, hindi kami papayag ni Pastor na kami lang yung may reward. Di ba, Pastor? Amen. Maganda kung sama-sama tayo may reward. Amen? Lahat naman tayo haharap sa Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon, lahat haharap sa Kanya, magsusulit batay sa ginawa eh. Yung magdala ka ng kaluluwa sa Panginoon, that is reward! Amen. That's right. Purihin ang Panginoon. Masipag kayo sa pagsusolvit eh. Yung pag-invite, malaking bagay na yan, kapatid. Amen. Alam niyo, nangyari doon sa pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Paglayo ko, biglang tumawag. Pastor, yung nabuhay. Bakit? Bakit? Ano yun? Bilhin mo ko gatas. O, demanding pa. Aba, nung gumaling, nawala na naman. Minsan, kilala lang si Pastor pag may kailangan eh. Pag wala na eh. Pero mga kapatid, tandaan po natin, may mga problema tayo nararanasan sa buhay natin, pero huwag ho tayong hihinto dahil kailangan natin mag-focus sa Panginoon dahil tayo'y Kanyang nilikha, tayo'y para sa Kanya, at tayo'y para sa Kanyang kalwalatian. Amen. Paano mo sasabihin maka-Diyos ka kung hindi naman makita ang maayos na buhay natin? Amen. Pangalawang bagay, mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi po dito, focus on God's power.
Bakit kailangan ko mag-focus sa power ng Lord? Ito po, ang sabi po diyan, whereof I was made a minister, si Apostle Paul po ang nagsabi po niyan, according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power. Alam niyo po, ano ba ang kaso ni Pablo? Si Pablo ho, bago maging Paul, ang pangalan niyan, Saul. Pumapatay ng mga Kristiyano. Amen. Meron po siyang tinatawag na license to kill. Iyan po ang problema nun kay Paul. Siya po ang number 1 taga-usig ng mga mananampalataya. Nausig na ba tayo? Si Paul ang number 1 public enemy ng mga mananampalataya. Kaya pag narinig nila ang salitang Saul, nagsisipagtakbuhan na po sila sa takot. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagbago ang buhay ni Saul. At ngayon ay isa ng Apostle Paul na nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Isang napakasamang tao, pero binago ng Panginoon. Kaya naniniwala po ko, yung pinakamasamang tao, pag binigay mo sa Panginoon, magbabago yan. Amen. Dahil ang magbabago, wala po sa atin, nasa Diyos yan. Amen. Ano pinapakita dito, kapatid? Focus on God's power. So kung tayo po ay nasa kapangyarihan at dahil sa kapangyarihan ng Diyos, binago tayo, let us live faithfully. Amen. Mamuhay tayo na may katapatan. Amen. Let us live fruitfully. Amen. Hindi lang katapatan, kundi maging mabunga po tayo. Sabi po sa akin, Pastor, may mga diferensya sa isip yung pinapangaralan mo dyan sa Boy Stand. Kasi yung tinuturuan ko po, yung mix po yan eh. Merong lamang sa drugs, merong lamang sa rugby. Yung isa pa may diferensya, tawag namin doon MC, Mental Challenge. Alam niyo kung sino pa yung may Mental Challenge? Siya pa yung nakakabisado ng buong chapter 99 ng Psalms. Amen. Tinatawag namin siyang Tina the Putok Makeup. Ang kapal-kapal mag-makeup, pero nakakagulat at nakakamangha. Yung mensahe ko mula sa umpisa hanggang tapos, kabisado niya. Kaya pati tuloy yung mga head ng social worker, ng DSWD, alam nila kung ano mensahe ko. Dahil itong babaeng itong pinagtatawanan nila, pag kinaumagaan ang gagawin niya, pupunta siya sa harap ng opisina, ito po ang minensahe ni Pastor Vincent! Kaya nung nagkita kami, Pastor, alam ko yung mensahe mo nung Sunday. Bakit po? Si Putok Makeup, nagmensahe. Ang nakakagulat, Pastor, yung chapter 99 ng Psalm, kabisado niya, buong chapter. Amen. May diferensya yun. Ano ibig sabihin, kapatid? Pagdating sa salita ng Diyos, walang diferensya. Wow. Dahil doon kikilos ang Holy Spirit. That's right. Kaya pag nangaral ka, huwag kang matakot, kapatid. Dahil ang magtatrabaho niyan ang Diyos, ang kailangan mo lang ipangaral ang salita ng Diyos. Ibahagi mo yung salvation, ibahagi mo yung Word of God, yung binhi na yan, at ipanalangin mo siya sa Panginoon, at hayaan mo ang Diyos ang siyang pumilos po doon. At pag nakita mo siyang nagbago, di ba, ang lakit kagalakan mo yan, at ang masarap niyan, may reward ka pa. Amen. Not only that, kapatid, let us live graciously. Yung meron ka pa ba ang loob? Yung meron kahabagan sa buhay? Wala akong payabangan. Amen. Wala akong mataasan ng ere dito. O ako pinakamaganda, o ako masusunod dito, ako pinakapogi, ako masusunod dito. Walang ganun, kapatid. Pare-parehas tayo nga harap sa Panginoon. Pare-parehas tayo gwapo. Pare-parehas tayo magaganda. Amen. Dapat ang isang mananampalataya na binago ng kapangyarihan ng Panginoon, makikitaan ng kababaang loob. Right. Amen. Tama po. Tama yung sabi ng ating announcer. Tayo mga Baptist, hindi tayo dapat isnabero. Kaya nga tuwing Sunday, pinakamayan natin ang bawat isa. Amen? Wini-welcome natin yung bawat isa. Bakit? Dahil nais natin ipakita na gano'n natin sila kamahal. Amen. Ba't nagtatagal yung pastor nyo? 32 years in service? Hindi birong gawain yan, kapatid. Because of grace of God. Amen. Tanda po natin ang grace na galing sa Panginoon. Amen. Not only that, kapatid, live that way. Kung tayo po ay umaatin sa isang gawain, pakita natin maka-Diyos tayo. Pakita natin. Hindi pwedeng, o dyan ako nagsisimba! Pero yung kinikilos, mukhang hindi naman doon nagsisimba. Parang ang layo mo sa katotohanan.
Church, kung nagsasabi kang ikay, anak ng Diyos, tinanggap mo si Kristo, patunayan mo Amen. na ikaw ay isang mananampalataya. Kaya minsan tayo napupulaan dahil minsan sa mga ugali natin. Oo. May anak na nagsisimba, kumakanta sa kuya, pero kung magsasagot sa magulang, Oo. bato-bato sa langit, pero yun ang katotohanan ko, mga anak. Sige pa, sige pa. Sige pa, so, Sige pa. so, baka bubugin ako. What I mean, kapatid, kung ikaw talaga ay naglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng sa church ka lang mabait. Dapat sa bahay nyo, mabait ka Yun! din. Tama po. Isingin ko mga kasawa din. Oo, sige. Ako pa nagtutulong counseling din. Alam niyo ba yung mga tatay, minsan kung ituring natin asawa natin katulong. Pero sa Bible, ang ginawa ng Panginoon, di ba si Eva, nakita niya nalungkot si Adan. Sabi niya malungkot si Adan, nakibigay ko nga si Eva. Ginawa ng Panginoon si Eva na may pag-ibig, kapatid eh. Ah. Siya'y regalo na may pag-ibig. Kinuha sa tadyang. Tama? Yes. Kung makikita natin yung tadyang sa ilalim ng kilikili, ibig sabihin, yung asawa natin, protection na naman natin. Amen? Hindi naman yun. Alam ko naman yung iba sa atin, yung nanliligaw pa lang, lagi siya uy, dito ako sa danger zone, dapat dyan ka sa safety zone. Paano maging mag-asawa na, bahala ka mag-isa mo! Tama. Hindi naman ito, diba? Minsan nga, pagkakain nga, hindi ka makakain nang hindi siya kumakain eh. O ba't hindi mo pa ako? Alam mo naman, di ako makakain pag wala ka. Pero na magkaanak ka ng 10, bahala ka sa buhay mo! Laki-laki mo na eh! Di ba? Eh bakit pastor, nasa ano naman, nasa gitna ng tiyan? Siyempre yung asawa natin, huwag natin gutumin. Aha. At higit sa lahat, malapit sa puso para mahalin. Amen. Yun kapatid. Kaya yung mga kababaihan natin, hindi namin kayo commander. Hindi namin kayo commander. Pero, mahal namin kayo kasi kayo ay regalo ng Diyos na may pag-ibig. Amen. Yun po yun. Gagaya na, dami na naman nagbigay ng puso na naman yan, ano? Pati donut, naghugis puso na din. Para lang masabing love. Pero pagkatapos na, nawawala din naman eh. Kapatid, kung ikay mananampalataya at ikay nabago ng Panginoon sa kapangyarihan niya, please, let us live godly. Amen. And last, ang sabi po dito mga kapatid, focus on God's promises. Kung bakit tumatatag yung pag-ibig ko sa Panginoon, dahil nakapokus ako sa Diyos, nakapokus ako sa kapangyarihan ng Panginoon, at nakapokus ako sa pangako ng Diyos. Ang pangako ng Panginoon, kailanman hindi kayo iwanan, hindi pababayaan man. Ano sabi ng Bible, kapatid? That the Gentiles should be fellow heirs. Yung tayo hindi naman Hudyo, pero binigyan tayo ng mana ng Panginoon. Amen. Imagine ninyo, totoo naman ang Israel chosen nation, pero dahil sa pagiging masuwayin nila, tayong hindi na pagbiyaan na abutan ng biyaya. At tayo po'y nabigyan ng mana. At sabi dyan, and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Tayo po ay nakalakit din ng gantimpala na ipinangako ni Kristo sa mga tao. Amen. Kaya nga kapatid, panghawakan mo yung pangako na yan. Iyan ang magpapatibay sa pag-ibig, kapatid. Yung nakapokus ka sa Diyos, nakapokus ka sa kapangyarihan ng Panginoon, at nakapokus ka sa pangako ng Diyos. So tingnan natin ang pangako dito. Kung makikita natin, ito yung pangako ng Panginoon. So Christian, please, stand firm in our faith. Amen. Maging matatag tayo sa pananampalataya natin. Meron kaming young people sa church. Ang ganda-ganda. Member ng choir. Ang galing kumanta. May dumating na bisita. Ang gwapo-gwapo. Nung niligawan. Nawala sa church. Pinagsabihan na ng tatay ko. Kapatid, wag. Ang kapiran. Pastor, madadala ko naman siya sa Panginoon pagka naging asawa ka. Hindi ka maniwala niya. Ano yung nangyari, kapatid? Yung choir namin na inaasahan sa church, 3 months pa lang nagsisimba eh. Yung lalaki, sinagot. Ang masaklap, may nangyari. Nabuntis ngayon. O ano nangyari? Hindi na nakapagsimba.
Bakit? Ang sabi ng lalaki, sige, pag nagsimba ka dali, walayan kita! Wala nang nagawa. Why? Nadaya. Kapatid, let us stand firm in our faith. Pag sinabing faith, alam mong may ibibigay ang Diyos sa'yo. Huwag mong ipilit. Baka po kasi ito, kailangan sagutin ako, baka mabubusan ako. Yeah! Given na ang Lord eh! Amen. At kung binibigay niya, blessing eh! Pag binibali mo, hindi blessing yan! Ako ay may kasintahan dati. Pero ayaw niya ng ministry, kaya kami nag-pray. Oh. Di malungkot ako siyempre. Nasa tala ako eh. Nakita kasi tala eh. May tinatakot eh. Sabi niya, dami naman ba pang ministeryohan dyan? Tala pa eh. Dad, sabi niya, ayaw mo nang gawain binigay sa kanyang Panginoon. Break tayo. Break kami. Ako lang pa-break. Gwapo na. Break kami. Pero masakit sa akin yun. Di habang ako yung nagtuturo, Pipres, di lang may dumating na isang magandang bilang. Dumating si Luis. Hey! Siya. Pagkabalik Pipres ako, umasa ka dito. Uy! Pag nagsimba ka sa linggo, pag-pipray ka. Pag-pipray ka. Ako bumalik ng linggo, siguro narinig niya. Bumalik ng linggo, may dala pang bisita. Ayun, sa biyaya ng Panginoon, kapartner ko sa gawain. Hey! Tandem kami niyan. Taga-bugbog ako, taga-hupa siya. Mula umpisa, lahat ng mga may sakit na leprosy, nalagaan na mag-asawa. Pati homeless, kasama pa rin namin. Sabi ko, Lord, ang galing ng mga ministry pinapahawak mo sa akin ah. Anong purpose? Hindi ko po alam. Pero isa lang ang nais ng Panginoon, makakilala ang lahat sa Diyos. Amen. Amen. Kapatid. Ngayon, let us stand firm in our faith. Amen. Young people, minsan na iba na yung faith nyo, napupunta na sa ML. Oh. Hindi, to be honest. Amen. Di ba minsan, meron ako nakitang post, pastor. Sabi doon, pag sa internet, buhay na buhay. Pag sa church, agaw buhay. Marami yan, pastor. Marami. Marami. Kapatid, pag sinabing faith, oy, Sunday bukas, kaya haharapin ko ang Panginoon. Hindi mo na ako atak ngayon. Hindi, dapat na madali araw. Kaya pagdating ng preaching, ikot-ikot. Tapos nauntog. Pag-uwi na sa bahay, may bukol ka. Hindi, naanto sa sasakyan. Nagsinungaling pa. Church, let us stand in our faith. Paggawain ng Panginoon, ayusin natin yung sarili natin. Amen. Amen. Apo. Hindi naman di kami nila ng pastor yung haharapin niyo eh. Ang Diyos eh. Amen. Ay, ang Panginoon haharapin ko, ayusin ko yung buhay ko. Kailangan gising na gising ako. Masaya ako sa Panginoon. Ganun dapat. Amen. Hindi, minsan pag linggo, dami may sakit eh. Di ba? Pastor, pasensya na di makati. Bakit? 3 pilay ko. Sorry yun. Ano pa? Tuloy na natin, baka kami ako sa pamapunta. Stand firm in our focus! Saan yung focus mo ngayon? Mamaya na sa handa! Sa salita ng Diyos muna! Amen? Not only that, let us stand firm in our love. Amen. Pag-ibig. Pag-ibig sa Panginoon. Right. Amen. Ano sabi ng Bible? Love the Lord thy God with all Your heart, with all your mind, and with all your soul. Amen. Natapos na ba doon yun? Hindi pa. And love thy neighbor as thyself. That's right. Parang krus lang yan, kapatid. Mahalin mo ang Panginoon Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Amen. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo yung Diyos, pero wala kang pakialam sa kapwa mo. Ay, ako'y mananampalataya ako, mahal ko si God, bahala ka sa buhay mo. May ganoon wala. Hindi rin pwedeng mahalin mo yung tao, tapos si God hindi. Kaya nga kapatid, dito, let us stand firm in our love. Amen. Saan? Sa Panginoon. Okay? That's right. Amen. Kaya kapatid, dito makikita natin our faith, our focus, our love in what? In God, in God's Word, and in God's ministry. Amen.
Oo. Andiyan po kayo? Focus tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos, at sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen? At sabi po dyan, mahalin natin ang Diyos, ang salita ng Diyos, at ang gawain ng Panginoon. Amen. At sabi din po dyan, patatagin natin yung pananampalataya natin sa Diyos, sa salita ng Diyos, at sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, hindi magiging matatag ang pag-ibig. Hindi magiging rooted and grounded ang love kung wala tayong focus sa Diyos. Amen. Amen. Wala tayong focus sa pangako ng Diyos at wala tayong focus sa promise ng Diyos. Sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Saan pa dito kapatid? Next. Wala na pala. God bless. Alam nyo, kung makikita natin, pwede paurong ako sa unahan. May dalawang pong expression ang rooted and grounded. May dalawang expression yan. Sa pinakauna. Kung makikita natin ang rooted, kung titingnan natin sa isang puno, kapag ang puno, yan. Kapag ang puno naalagaan ng tama, magiging rooted siya. Amen. Na kahit anong bagyo, kailanman hindi yan mabubuwan. Amen. Bakit? Yung ugat niya lumalim. Ganon din po tayo. Dapat yung pag-ibig natin lumalim. Amen. Pag-ibig sa Diyos, ha? Pinag-uusapan, ha? Para tumibay tayo sa ministry. Para mahalin natin ang gusto yung ministry. At hindi lamang yan. Pag sinabing grounded, pinag-uusapan naman dyan ay yung building. Sige kapatid, napakatataas ng building, pero di nyo ba alam, yung pundasyon niyan, napakatibay. At ang paggawa ng pundasyon niyan, nakakonekta lahat dyan. Kung tayo po ay hindi connected sa Panginoon, titibay kaya tayo? Kaya ka nananatili sa gawain ito dahil connected ka sa Panginoon. Na kahit anong bagyong dinanas mo, nananatili ka dahil alam mo na ng Diyos nag-aalaga sa'yo. Iyan ang tinatawag na rooted and grounded in love. Amen. Amen. Alam niyo, bago ko tapusin ito kapatid, merong isang kwento. Sa ibang bansa, nung unang panahon, ang simbahan nun, pag may narinig pong 3 bell, ibig sabihin may namatay. Isang araw, linggo yun. Hindi ko alam kung nasa ibabaw din ng 7-Eleven yun. Yung mga tao, narinig nila, ting! 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 Uy! May namatay. May ililibing. Sino kaya? Nagdatingan ng mga miyembro, kapatid. Nagdatingan po sila doon sa church. Natapos na yung preaching ni pastor. Hinahanap ng miyembro yung ililibing. Hindi nakapis yung miyembro at sabi niya, Pastor, nasaan po yung ililibing? Bakit kapatid? Narinig namin yung 3 bell. Sino po ba ang ililibing? Ang sabi ng pastor, ang ililibing natin ay ang church! Nagulat silang lahat. Bakit? Sabi ng pastor, yung church natin, mga kapatid, halos namamatay na. Halos namamatay na. Pastor, bakit? Nagsisimba nga kayo, pero hindi naman kayo nagbabago. Nagsisimba nga kayo, hindi naman nakikita sa buhay nyo. Di ba pinapatay nyo ang church? Amen. Amen. At ang sabi ng pastor, nasa sa inyo ngayon kung ililibing nyo na sa limot ang gawain o bubuhayin nyo pa. Kaya ang sabi ng mga miyembro, Pastor, bubuhayin po namin. Kung bubuhayin nyo, eh di mag-pray nyo ang church. Proteksyonan nyo ang church. Amen. At higit sa lahat, i-promote nyo ang church. Sa paano paraan? Sa inyong testimony. Right. Kaya nung nangyari yun, mga kapatid, ang mga miyembro, nagbago ng pananaw. Alam nyo, masarap yung nagsisimba tayo. Kapag uwi natin sa bahay, may panibagong buhay tayo. Amen. Amen. Dahil once na makapakinig ka ng preaching, ibig sabihin, blessing yan. Ang preaching, hindi ho ito na kung saan para saktan ka, kundi para itama ka. Amen. Kaya kapag narinig mo ang preaching, purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Parang basketball yan, pastor. Pag hindi mo sinalo ng tama, masakit yan. Lalo pag tinamaan ka sa mukha. Pero pag sinalo mo ng tama yan, madadala mo yan sa buhay mo. At uuwi ka sa tahanan mo, sasabihin mo, ang bait ng Panginoon sa akin. Bakit? Nasermonan niya ako.
Sa panahon ngayon, pag matamaan ng preaching, di na ako magsisimba dyan. Pastor, lagi na lang pinapatamaan. Pastor, nangyari sa amin sa Palawan yan. Ang pangalan ng kapitbahay namin, Unos. Ilido pa lang, dilubyo na eh. Lasinggero to kapatid, true to the story, lasinggero. Tapos ang pastor nagpe-preach. Ang ginawa niya, lumabas siya ng simbahan. Ayaw ko na magsimba dyan. Pinapatamaan naman ng pastor niyo. Kinausap siya ng pastor. Kapatid, ito kasi mangyayari sa iyo pagka ganyan, sisiramin yung katawan mo. Tapos umatid siya. Alam niyo itong si Pastor Unos? Pastor na rin yan eh. Imagine niyo meron ng pastor na Unos? Why? Yan ang salita ng Diyos eh. Hindi tayo pupunta sa simbahan para lang sa wala. Pupunta ka sa simbahan dahil may gagawin ng Diyos sa'yo. Right. Yun o yun. Dapat lang masaya ang puso. And last, nag-preach po ako nakaraan sa isang international church. Pastor, after ko mag-preach, may kinanta kasi ako. Yung, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. After ko mag-preach ng kapatid, may lumapit sa akin na pastor, umiiyak. Pastor, paano mo nalaman yung kanta na yan? Isip ko, bata pa ako, kinakanta ko na to eh. Sabi ko, bata pa ako, kinakanta ko na to eh. Sabi niya, pastor, alam mo ba yung kanta na yan? Sa amin nagsimula yan, sa India. Hindi pala sa Amerika. Sabi ko talaga, opo, ano nangyari? Yung kanta na yan, pag naaalala po namin, yung isang tao na nakakilala sa Panginoon na minasakir ang kanyang pamilya. Meron po kasing missionary, First Baptist Church, Pastor, nakarating doon sa lugar na yun. Nung binahagi yung salita ng Diyos sa kanya, leader siya ng tribe, pinakilala si Jesus Christ sa kanya, nung tinanggap niya, nalaman ng mga tao. At ang ginawa una, pinatay yung anak niya sa harap. At ang sabi sa kanya, pag tinuloy mo pa yung pananampalataya mo na yan, papatay na namin buong pamilya niyo, asawa mo. Pero sabi niya, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Namatay po ang buong pamilya niya, pero hindi siya huminto hanggang sa naging kinanta niya na yung sinabi niya na I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Why? Dahil ang pag-ibig niya rooted and grounded. I hope and pray, mga kapatid, lalabas ka sa simbahang ito, rooted and grounded in love. Amen. Dahil naunawaan mo na tayo ay galing sa Diyos. Tayo'y naligtas sa kapangyarihan ng Panginoon. At tayo magpapatuloy dahil may pinangako ang Diyos. Amen. Pwede ba natin awitin na sabay-sabay, I have decided. Ready, say, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita na ibinigay niyo po sa amin. Niremind niyo kami na gaya ng ginawa ni Apostle Paul, niremind niya ang mga mananampalataya sa Ephesus na maging rooted and grounded sa pag-ibig. Na kailangan magkaroon ng focus sa iyo, sa iyong kapangyarihan at sa iyong pangako. Dalayan po Diyos, pagpalain po ang gawain ng Pastor John na patuloy mong ginamit, Panginoon, sa gawain. Hindi biro ang 32 years. Ipinakita mo lang, Panginoon, 32 years, patuloy mong binibless ang gawain. Kung bakit kami nagsiselebrate ng anniversary
Dahil sineselebrate namin ang katapatan mo sa buhay po namin. Lalo na sa gawain, ipinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat Panginoon, patuloy ka pong mangusap sa buhay ng bawat kapatiran. Kapatid, narinig mo ang mensahe ng Panginoon. Nais kong bigyan ka ng pagkakataon na kausapin ang Diyos sa oras na ito. Baka ang pag-ibig mo, unti-unti na nawawala. Back to basic. Ibalik mo yung dati mong pag-ibig sa Panginoon. Magpatuloy ka. Habang nakaupo ka dyan, kapatid, nakayuko, nakapikit. Samantalahin ko na rin ang pagkakataon sa mga bisita po natin. Hindi po natin pag-uusapan ng religion. Pag-uusapan po natin ngayon relasyon. Dito po sa talatang ito, ipinakilala ni Apostol Pablo si Kristo bilang tagapagligtas. Nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ibinibigay ang kanyang pangako sa lahat na sumampalataya sa kanya. Mga minamahal kong mga bisita, alam ko na nais mo na magkaroon ng tamang relasyon. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ngayon si Kristo. Ang sabi ng Bible, siya po ang binigay ng Diyos Ama para sa atin, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi po mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pong ibinigay sa silaw ng langit para maligtas ang tao. Tanging si Jesus Christ lang po ang ibinigay. Ang sabi po ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Kristo lamang ang tanging daan at ang buhay, wala makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Alam ko naman kapatid, nais mo sa langit ka pupunta. Pero kailangan mong tanggapin si Kristo para ikaw ay maging anak ng Diyos. Na binanggit naman sa John chapter 1 verse 12. Na ang sabi po doon, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid, sa mga bisita po natin, mananalangin po ako ng panalangin pagtanggap. Kung nais mo maging anak ng Diyos, maging pamilya ng Panginoon, at magkaroon ng rooted and grounded sa pag-ibig, bakit hindi mo tanggapin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas? Sa mga bisita po, nais ko pong kunin yung pagkakataong ito. Kung nais mo tanggapin si Kristo, sumunod ka po sa panalangin ito. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito na ipinaunawa mo po sa akin na ikaw lamang ang tanging daan patungo sa langit. O Diyos, turuan mo ako at tulungan na magbalik loob sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Pinagsisisihan ko po ang aking mga nagawang kasalanan. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakapikit at nakayuko. Sa mga kapatiran po natin, salamat po sa pagmamahal ninyo. Pagalakan po kayo ng inyong pastor. Patuloy niyo suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Manalangin ka sa kinaupuan mo and then sabi mo, Lord, please, tulungan mo ako na makapaglingkod sa iyo ng may katapatan. Ibigay ko po kay Pastor June. Pastor? Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, sa atin pong mga kapatid, hindi ko po alam kung saan umabot sa inyong puso ang mensahe ng salita ng Diyos. Subalit, sa mga narinig po natin, totoo po na hindi biro ang ating mga pinagdaraanan. Subalit, yung ilustrasyon na narinig natin na panghuli, na kahit buong pamilya ay minasakir, siya ay decided na sundin si Jesus. Maaring hindi pa tayo ganon, hindi pa natin naranasan
na imasakrer ang ating pamilya dahil sa pananampalataya. Marahil ang meron ka ay yung sakit ng katawan, problema sa relasyon, maaaring meron kang mga pasanin, subalit natutokso ka ng sumuko. Natutokso ka ng hindi magpatuloy. Nawa, tayo ay nabigyan ng paalala na hindi ito panahon ng pagsuko. Amen. Panahon ito na mas lalo tayong dapat magtiwala sa Panginoon. Tayuan natin ang matibay ang ating pananampalataya dahil ang Panginoon di naman tayo pinapabayaan. Amen. Mga kapatid, naunawaan ng Panginoon yung ating mga kabigatan. At itong pagkakataon na to na narinig mo yan, pagkakataon para mag-pray tayo at lumapit sa Kanya. Amen. Bago matapos ang event na to, pwede nating punuin itong altar na to dito. Amen. Pansamantala, gawin nating altar ang unahang ito. Lapit po kayo. Ilapit mo sa Panginoon. Baka mayroon kang problema sa pamilya mo. Ipag-pray mo ngayon. Baka mayroon kang sakit sa physical. Ipag-pray mo. Yes. Nakikinig ang Panginoon. Baka mayroon kang mga problema sa iyong social life, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral. Nakikinig ang Diyos. Samantalahin po natin na magagawa. Napakatahimik po ng lugar, napakaganda po ng lugar. Nandito po ang presensya ng Panginoon at sariwang-sariwa pa sa atin ang mensahe. I have decided to follow Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas na makayanan ko ang mga problema ko. Hindi ako susuko. Mga Christians, mga member ng church, punta tayo sa harapan ito. Ilapit mo yung sarili. Sige po, may space po dito. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Humarap tayo sa Panginoon. Ilapit natin ating mga sarili. Natutuwa ang Diyos na mapagmasdan na may mga mananampalatayang malambot ang puso sa kanyang mga salita. Natutuwa ang Panginoon na may mga tao pa rin na sa kabila ng maraming pinagdaraanan ay nananatiling matibay, alang-alang sa pananampalataya, alang-alang sa pamilya, alang-alang sa asawa. Magpapakatatag ako, hindi ako susuko dahil malayo-layo pa ang aking lakbayin. Sa ating mga nanay, hindi po biro ang mga ginagampanan niyong tungkulin. Kung hindi ang Panginoon ang katulong niyo, hindi po kayo magsusurvive. Sa ating mga tatay, hindi po biro ang itaguyod ang pamilya. Pero dahil ang Panginoon ay mabuti, sa iyong pagtatrabaho, binibigyan kanya ng lakas, binibigyan kanya ng talino, binabantayan kanya, purihin ang Panginoon. Meron kang mahal sa buhay na pinagpipray na magbago ang buhay. Pinagpipray na sana hipuin ng Diyos ang puso na itong taong to ay magbago. Huwag mong pigilan ay pag-pray. Yes. Sa tamang panahon, sasagutin ng Panginoon ang panalangin mo. Salamat po mga kapatid. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa ministry. Tuloy niyo lang po yan hanggang sa bumalik ang Panginoon at kunin tayo, lahat tayo ay merong kagalakan sa pagharap sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa paalala ng iyong salita. Kayo po ang source ng aming lakas at sa mga pangako mo kami nakatayo. Salamat po sa unang-una sa iyong pagmamahal sa amin na kahit kami ay papunta ng impyerno dahil sa aming kasalanan, pinadala mo si Kristo para mamatay sa krus at bayaran ang aming mga kasalanan. Salamat po sa pangako mo na buhay na walang hanggan sa sino mang tumanggap sa Kanya. Ngayon po, Panginoon, kami nabubuhay sa mundong to, nakasama ka, subalit hindi po madali na ipamuhay ang buhay dito dahil marami pong mga pasanin, mga pagsubok, mga kabigatan.
Subalit, salamat po dahil nandyan ka. Panginoon, ang mga anak mong narito na lumapit po sa iyo, pinagkatiwala po ang kanilang mga problema, mga pasanin, ang kanilang mga pamilya, mga sarili, Panginoon. Sagutin mo po ang panalangin nila. Yes. Salamat po sa event na to dahil pagkakataon namin na makausap ka, makasalamuha mga kapatid, at maramdaman namin ang inyo pong presensya. Nakikita namin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Salamat po sa mga taong pinadala mo po sa aming buhay. Araw-araw, nakakasama namin sila at dalangin po namin, i-bless mo po ang kanilang mga buhay. Lord, salamat po sa reminder po na yung salita at sa tagapagsalitang ginamit mo. I-bless mo po ang kanyang buhay, ang ministry na pinagkatiwalaan po kay Pastor Vincent. At ganoon din po, Panginoon, sa lahat po ng nakarinig ng mensahe, madala po namin ito sa aming bahay, i-apply po namin ito sa aming mga sarili. Salamat po, Panginoon, sa lugar na to. I-bless mo patuloy ang may-ari po ng Coffee Yes, Jane, Lord. Panginoon. Salamat po sa iyong mga pagpapala sa aming buhay. Tanggapin mo po ang aming papuri, pasasalamat. At aming pong kine-claim, Panginoon, ang mga kasagutan mo sa lahat ng inilapit ng inyo pong mga anak. Opo. Salamat po, Diyos. Ang lahat po'y dalangin namin sa pangalan ni Kristong aming tagapagligtas. Amen. Amen.